Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Danilo Wamar, shout out kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,926 hanggang 2,930. Malaki ang tiwala ni Nangang Chenkyo kay Zong Changkyo. Pagkatapos ng lahat, siya ay ipinadala ni Nangang Bolang, at ang kanyang kakayahan ay dapat na mahusay. Kaya sa pagkakataong ito, halos sigurado na siya ang mananalo. Pero hindi niya akalain na ganoon pala ka-unexpected ang ending. At mukhang maraming alam ang Aaron, na hindi man lang naisip ni Nangang Chenkyo. Ang kanyang pagkakakilanlan, ang background ng pamilya Nangang, at maging ang master ng Nangang Bolang, Aaron ay pamilyar, kaya hindi ka panipaniwala si Nangang Chenkyo. Bagamat si Han Sanchen ay may partikular na pamahalaang lungsod at nagtatag ng sarili niyang kumpanya sa Fengchen, paano niya malalaman ang lahat tungkol sa pamilya Nangang? Sasabihin, kahit na mayroon siyang paraan upang maunawaan ang mga bagay na ito, paano niya malalaman ng malinaw? Sa sandaling ito, kailangang baguhin ni Nangang Chenkyo ang kanyang saloobin sa Aaron. Tila ang pag-aaksaya na ito ay hindi kasing silbi ng kanyang inaakala. Kung hindi niya malalaman ang maraming bagay. Nang malapit nang masuffocate si Zong Changkyo, sa wakas ay bumitaw si Han Sanchen. Ang sakam na si Zong Changkyo ay humihingal, at sa wakas ay nabuhay. Namumula ang kanyang mukha, at hindi siya nangangahas na maliitin ang Aaron. Siya ang ganap na hari ng lugar na iyon. Dapat nating sabihin kay Nangang Bolang ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Halika, dalhin mo ang aking mga salita kay Nangang Bolang. Sana makita ko siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Aaron kay Zong Changkyo. Matapos tingnan si Nangang Chenkyo, umalis si Zong Changkyo nang walang pag-aalinlangan. Nais ni Nangang Chenkyo na panatilihin si Zong Changkyo, ngunit pagkatapos ay naisip niya, ano ang silbi ng pananatili sa kanya. Hindi niya kayang talunin ang Aaron. Mom, are you okay? Naglalakad si Aaron papunta kay Shijing, at ang pulang marka sa kanyang mukha ay masyadong namamaga, na nagpapakita na si Nangang Chenkyo ay hindi nagpakita ng anumang awa nang siya ay nagsimula. Umiling si Shijing, pero ilang sampal lang. Hindi naman big deal sa kanya. Sa lakas ni Nangang Chenkyo, buti na lang hindi siya direktang nakapatay. Lola, tara na. Nagtago sa likod ng Nangang Chenkyo, hindi mapigilan ni Han Jun na paalalahanan si Nangang Chenkyo na kung wala ang payong ni Zong Changkyo, alam ni Han Jun na hindi ito isang lugar na matutuluyan ng mahabang panahon, at hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang mga ngipin at kuko kay Aaron. Napakalakas ng husay ng nakababatang kapatid na ito na maaari lamang siyang maging isang lalaki na may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Kinuha ni Nangang Chenkyo si Han Jun at gustong umalis. Gusto mong pumunta. Bago siya gumawa ng 2 hakbang, sinabi ni Aaron. Lumingon si Nangang Chenkyo at malamig na tumingin kay Aaron at sinabing, gusto ko nang umalis. Pwede mo ba akong pigilan? Nangang Chenkyo, wala ka talagang kaalam-alam sa sarili mo. Sa tingin mo ba madali kitang pakakawalan kung manggugulo ka sa bahay ko? Sabi ng Aaron. Hindi yuyuko si Nangang Chenkyo sa harap ng Aaron, at hindi niya babaguhin ang kanyang saloobin sa harap ng Aaron, na nagsasabing, ano ang magagawa mo sa akin? Humihingi ng tawad sa aking ina. Sabi ni Aaron. Tumatawa si Nangang Chenkyo at humingi ng tawad kay Shijing. Imposible naman. Siya ay manugang lamang ng pamilyang Han. Sa pinakamahusay, siya ay isang fertility machine ng pamilyang Han. Paano hihingi ng tawad si Nangang Chenkyo sa gayong taong walang katayuan? Aaron, ang yabang mo kaya gusto mo akong humingi ng tawad kay Nangang Chenkyo.
Malamig na sabi ni Nanggang Chenkyo. Ang yabang. Aaron liwanag ng isang ngiti, sabihin, ako ay mayabang. Wala na ba talaga akong lakas? Kahit ang mga taong pinadala ni Nanggang Bolang ay hindi ko kalaban. Hindi ako malakas. Panipi. Hindi maaaring pabulaanan ni Nanggang Chenkyo ang pangungusap na ito. Kahit na hindi niya kinikilala ang pagganap ni Aaron sa Wuji Summit, wala siyang karapatan na tanggihan na ang Aaron ay mas malakas kaysa kay Zong Changkyo. Panipi. Aaron, isa o dalawang tagumpay ng tagumpay, hindi nangangahulugang magiging napakaswerte niya sa lahat ng oras. Ngumisi si Nanggang Chenkyo. Maswerte. Hindi inaasahan ni Han na gagawin ni Nanggang Chenkyo ang lahat ng ito bilang isang kalokohan. Nakakatawa. Kung hindi ka humingi ng tawad ngayon at maglakas loob na humakbang, sa labas ng bahay na ito, pagsisisihan kita habang buhay. Tiyak na pupunta si Nanggang Bolang sa Yanjing para hanapin ako ng personal. Sabi ni Aaron. Medyo, nakaramdam ito ng takot kay Nanggang Chenkyo. Sa katunayan, noong sinabi ito ni Aaron kay Zong Changkyo, halo-halong nararamdaman niya. Kung sasabihin natin iyan, ang tanging tao sa mundo na maaaring matakot kay Nanggang Chenkyo ay si Nanggang Bolang. Kung talagang dumating si Nanggang Bolang sa Yanjing dahil sa Aaron, ito ay isang nakamamatay na suntok para kay Nanggang Chenkyo, dahil sa oras na iyon, wala siyang dahilan para tanggihan ang Aaron, kapangyarihan. Ngunit si Nanggang Bolang, hindi ka pa ba nakikita ni Nanggang Chenkyo? Natapos ang pangungusap na ito, hinawakan niya ang kamay ni Aaron at huminga ng malalim at pinigilan ang kanyang galit. Kung ang taong ito ay hindi kadugo, si Aaron ay malamang na maging mas bukas ang pag-iisip. Aaron ay tuluyang itali. Kailangan mo ba ng yelo? Han 3,000 malakas na presyon ng galit, sa Shijing nagtanong. Umiling si Shijing at sinabing, Nay, ayos lang. Huwag kang masyadong magalit, hanggat kaya mo pang maging matatag. Pagsisisihan ito ni Nanggang Chenkyo balang araw at magmakaawa pa na pabalaykan ka sa tahanan ni Han. Huwag kang mag-alala, nanay. Hihingi ako ng tawad sa kanya, sabi ni Aaron. Tumawa si Shijing. Bagamat nag-aapoy pa rin ang kanyang mukha sa sakit, napaka-komportable niya sa kanyang puso. Pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay nakasama niya ang Aaron na parang isang ordinaryong mag-ina ng walang anumang paghihiwalay, na ginawa nararamdaman ni Shijing na tamang desisyon ang umalis sa tahanan ni Han kung hindi niya masisimulan ang bagong pagbabago sa buhay na ito. Oo nga pala, saan ka nagpunta buong araw? Shijing upang hayaang mawala ang galit ng puso ni Han Sum, change the topic, pumunta ako sa bahay ni Mo sabi ni Aaron. Pamilya mo, saglit na sinabi ni Shijing Leng, sabi mo, si Yanjing ba ay 3 pamilya ng pamilya mo? Oo. Ang lalaking nagngangalang Mo Yanxiang ay matigas din ang ulo, sabi ni Aaron. Tumalon ang mga talukap ni Shijing. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na ang pagpunta ni Aaron sa bahay ni Mo ay tiyak na hindi magandang bagay. Ikaw, hindi mo na ba sasaktan muli ang pamilya mo? Maingat na tanong ni Shijing. Bagamat may magandang relasyon ang Aaron sa pamilya Yang, nagkaroon na ng away ang Aaron at ang pamilyang Wang. Kung muli nilang i-provoke ang pamilya Mo, sila ang kabaliktaran ng 2 pamilya. Sa kasong ito, kailangang mag-alala si Shijing na aabandonahin ng pamilya Yang ang relasyon sa Aaron. Iniisip ni Shijing dahil hindi niya alam kung gaano pinahahalagahan ng pamilya Yang ang Aaron. Sa kanyang palagay, kapag nakipagkaisa ang pamilya Mo sa pamilya Wang, tiyak na magkakaroon ng malaking epekto ang pamilya Yang. Ang tanging paraan para maiwasang ma-target ng 2 pamilya ay ang isuko ang Aaron at alisin ang relasyon nila ni Aaron. Ngunit hindi iisipin ni Shijing na kapag hinarap ni Yang Bin ang insidenteng ito, mas nasasabik siya kaysa nag-aalala. Kahit na sa opinyon ni Yang Bin, ang Aaron ay ang ganap na pangunahing salik upang magpasya kung ang pamilyang Yang ay maaaring maging mas mataas kaysa sa iba pang 2 pamilya. Ikinwento ni Aaron kay Shijing ang lahat ng nangyari sa bahay ni Mo, at pinakinggan si Shijing na tulala. Han 3,000, hindi inaasahan sa Mo bahay ginawa tulad lupa nanginginig kilusan, ngunit maaari ding ligtas na umalis Mo bahay, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Alam mo, si Mo Yanxiang ay isang sikat na walang awa na karakter. Paano siya makikipagkompromiso sa Aaron? Higit pa rito, ang pamilya Chi ay nagkakahalaga ng Aaron para saktan ang pamilya Mo.
Hindi ka nagbibiro sa nanay mo. Nangako ba talaga si Mo Yanxiang sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Shi Jing. Ngumiti si Han Sanchen, at normal ang reaksyon ni Shi Jing. Kung tutusin, napakalakas ng posisyon at reputasyon ni Mo Yanxiang sa mundo kaya walang maniniwala na nakipagkompromiso siya sa isang 14 anyos. Ngunit ang katotohanan ay nangako si Mo Yanxiang. Kung matutupad ba niya ang kanyang pangako sa loob ng linggong ito, kailangang ibang usapan. Talagang pumayag siya, pero ayon sa karakter niya, hindi pa dapat tapos. Sinabi ni Aaron na hindi niya inaasahan na matutupad ni Mo Yanxiang ang kanyang pangako ng ganoon kadali, kaya gumawa ng psikolohikal na paghahanda ang Aaron. Natural na tumango si Shi Jingli. Kung ginawa ni Mo Yanxiang, hindi siya tatawaging Mo Yanxiang. Ano ang relasyon sa pagitan ng pamilya Chi at sa iyo? Hindi ka talaga mahilig sa mga maliliit na babae ng ibang tao. Curious na tanong ni Shi Jing. Walang magawa si Aaron, si Shi Jing kahit anong bagay, kayang hilahin ang ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, hindi itinanggi ni Aaron na gusto niya si Shi Jing. Kung tutusin, sobra-sobra na ang ibinayad sa kanya ng babaeng ito. Kung hindi man lang siya na-move on, paano? Ang Aaron ay hindi isang taong may pusong bato. Nay, 14 years old ako at 10 years old siya. Sa tingin mo ba? Sabi ni Aaron. Totoo iyon. Ang isang 10 taong gulang na bata ay hindi pa rin umuunlad. Kung ikukumpara kay Wu Jin, hindi ito mas malala. Sabi ni Shi Jing. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Ano ito? Ito ay walang batayan. Tungkol ito kay Wu Jin. Mom, if you have these thoughts, you might also study cooking. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Pagdating sa pagluluto, bulalas ni Shi Jing at tumakbo pabalik sa kusina, nagluluto pa siya ng sopas at muntik na niyang makalimutan iyon. Ipinikit ni Aaron na nakaupo sa sofa, sa pag-aakalang si Mo Yanxiang ang susunod na maaring nakatutok sa kanya. Si Mo Yanxiang ay ipinanganak sa kalsada, kaya may malaking agwat sa pagitan ng kanyang estilo at ng mga ordinaryong tao, na kailangang bantayan ng Aaron. Sa oras na ito, ang vilya ni Mo. Si Mo Yanxiang ay nag-iisa sa kanyang pag-aaral. Halata sa sarili ang kanyang galit. Ang Aaron ay nangangahas na maging napakapangahas sa tahanan ni Mo. Gusto niyang patayin si Aaron. Ngunit kung tutusin mula sa performance ni Aaron, kailangan niyang mag-ingat. Bukas ang ikalawang round ng Wuji Summit. Aaron, tingnan ko kung gaano kakalakas. Nang kausapin ni Mo Yanxiang ang sarili, kinuha niya ang telepono. Bilang isa sa 3 pangunahing pamilya, hindi ganap na makontrol ni Mo Yanxiang ang Wuji Summit, ngunit madali para sa kanya na gumawa ng pagbabago. Gusto kong baguhin ang listahan ng Aaron bukas at hanapin ang pinakamalakas na tao bilang kanyang kalaban. Dulo ng telepono para sa mga tawag ni Mo Yanxiang, huwag maglakas loob na magkaroon ng anumang kapabayaan, kahit na ito ay isang paglabag sa mga patakaran ng laro, ngunit ang katayuan ni Mo Yanxiang, sapat na upang bigyan siya ng kwalifikasyon ng pagpapatakbo ng black box. Mr. Mo, I will try my best to arrange it. Remember, it's the best. Kung hindi mo ito inaayos ng maayos, hinding-hindi kita hahayaang magsaya. Banta ni Mo Yanxiang. Oo, Moy, alam ko na ang gagawin. Ibinaba ni Mo Yanxiang ang tawag at bamantong hininga. May 1 linggo para manatili ang Aaron. Dapat isaalang-alang ni Mo Yanxiang kung ano ang dapat niyang gawin sa pinakamaikling panahon. Kung gusto niyang sirain ang kanyang pangako ay depende sa performance ng Aaron sa Wuji Summit bukas. Kung kahit ang pinakamalakas na taong kalahok sa Wuji Summit ay hindi kalaban ng Aaron, kailangang isaalang-alang ni Mo Yanxiang na gawin ang ayon sa mga kinakailangan ng Aaron. Ang pamilya Mo ay may mga tao sa loob ng Wuji Summit, gayon din ang 2 pang pamilya. Kaya nang magbago ang schedule, natanggap din ng pamilyang Wang ang balita sa unang pagkakataon. Nang malaman ito ni Wang Li, agad niyang natagpuan si Wang Lingqi. Lolo, kakaiba na inilipat lang ni Mo Yanxiang ang schedule at inayos ang Aaron para manalo sa Wuji Summit. Ano ang problema? Puno ng pagtataka si Wang Li at nagtanong, ayon sa dahilan, dapat panoorin ng pamilya ni Mo ang sunog mula sa kabilang panig sa oras na ito, paano magkakaroon ng ganoong kaayusan si Mo Yanxiang. Sa pagkakataong ito, si Yan Bingfeng ng Tiandi Wudaoguan ang malamang na mananalo. Siya rin ang pinakasikat na kandidato para sa kampyonato sa buong taon.
Ngunit bakit ginawa ito ni Mo Yanxiang, anumang iba pang kilalang impormasyon? Tanong ni Wang. Umiling si Wang Li. Wala siyang alam. Nakaramdam lang siya ng kakaiba sa ayos ni Mo Yanxiang, hindi, sa prinsipyo, dapat walang contradiction sa pagitan ng Aaron at Mo Yanxiang, sabi ni Wang Li. Umiling si Wang Lingqi. Walang contradiction. Paano ito magagawa ni Mo Yanxiang? Kilalang kilala rin niya si Mo Yanxiang. Ngayon na ang dalawang pamilya ni King Yang ay nag-aaway sa isa't isa, ito ay isang napakagandang bagay para kay Mo Yanxiang. Maaari niyang panoorin ang labanan ng tigre sa kabila ng bundok, ngunit ngayon ay napunta siya ng personal, na nagpapakita na hindi ito madali. Bukod dito, ang paglipat ng schedule ay nagpapakita rin ng layunin ni Mo Yanxiang. Kung hindi niya sinusubukan ang Aaron, gusto niyang tapusin ng Aaron ang kanyang paglalakbay sa Wuji Summit. Kung ito ang huli, okay lang sabihin, ngunit kung ito ang una, natatakot ako na ito ay magulo. Sulit ang paggalugad ni Mo Yanxiang, na nagpapakita na si Mo Yanxiang ay nagsimulang matakot sa Aaron, at ang dahilan ng takot ay ang susi sa lahat ng bagay, humanap ng ilang tao para lumabas at alamin kung mayroong anumang intersection sa pagitan ng pamilya mo at Aaron kamakailan. Utos ni Wang, oo, gagawin ko kaagad, sabi ni Wang Li. Mo Yanxiang, ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Wang Lingqi sa sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!